Idinulog ng isang concerned citizen na si Gilmar sa resibo ang sitwasyon ng isang lola sa Caloocan City. Nay, kumusta na? Sa video na kanyang ipinadala, makikitang nanghihina na ang lola. Ilapit natin to sa resibo. Kaya naman ang resibo hindi na nag-aksaya ng oras at agad nang pinuntahan ng senior citizen. Ayon sa mga tindera ng palengke, Si Nanay Ibyang, matagal ko na po siyang kilala. Ever since na 1991, nakikita ko na siya dito. Tapos nung bumalik ako para magtrabaho ng Maynila, nandito pa rin siya. 2015, medyo mahina-hina na siya. nang matagpuan siya ng resibo, madungis, payat at hirap kumilos si Lola Ibyang. Ayun lang, ito lang natulugan ko. Yan ang upuan ko. Pinaka-folding. Dati ring tindera sa palengke si Lola Ibyang at nang humina ang katawan, sa imbakan ng gulay na niya, piniling tumira. Sa edad na 76, hirap nang makarinig si Lola Ibyang. Pumanaw na raw ang kanyang asawa at mga anak. Hindi rin niya alam kung may nabubuhay pa siyang kamag-anak. Pero taga saan ka ba? Taga Iloilo talaga ako. O saan sa Iloilo? O saan? Sa Lapus. Gusto mo mag-collect sa Iloilo? Hindi pa. Diri ka na lang? No, mayroon ko na intindi. Maadi ka mag-collect sa Iloilo? Dito lang ako. May mga pariente ka ba sa Lapos? Mga kapatid. Kaya lang mga kapatid ko. May mga pamilya na. O, Pero hindi ko alam kung saan sila nakatira ngayon. matandaan mo kung sino yung mga kapatid? Nang makakuha ng inisyal na impormasyon tungkol sa pamilya ni Lola Ibyang sa Iloilo, sinuyod na ng resibo ang social media at sa aming pagtatanong sa Barangay Libertad Lapus sa Iloilo City, may nagpadala sa amin ng mensahe. Pwede mo ma-istorya sa akon kung pila ka mo mag-ulutod? Ano, ma'am, si Manay Silvia, si Kiste, si Morito, si Elna, si Casilda, ako. Siya na nga kaya ang matagal nang hinahanap na kapatid ni Lola Ibyang. Abangan ang buong kwento sa Resibo ngayong linggo, 2:45 PM bago mag-FPJ sa GMA.